pinapaganon tayo ng pare, yung mga ano ibig sabihin nun? Facebook video daw po. Okay. Now, ngayong umaga, pray ng Panginoon sa bawat isa atin. Binigyan tayo ng Lord na ayos na panahon para tayo po ay makapagsamba, magpupuri, at makapag-digest ng salita ng Diyos. Sino po sa inyo ang naniniwala ang mga na yung muling babalik? Kaya ka may komunyon eh. Dahil ang komunyon, ginagawa bilang pag-alaala na may ginawa si Kristo at bilang pag-alala na siya ay muling babalik. Kaya tinitake po natin ang komunyon o ang Lord's Supper o ang tinatawag nating hapag ng Panginoon. Now, kung tatanungin po ninyo, ngayon, gusto ko pong malaman ninyo na tayo nasa tinatawag na kung last days. Kung kayo po ay nagbabasa, nag-aaral ng mga taon, ng mga panahon, kung tawagin po natin mga sign of the age o sign of the times ang sinasabi ng Biblia, tayo nandun na sa tinatawag na panahon na ang Panginoon ay babalik muli. So kung titingnan po ninyo, sabi po ng internet, binubunyag po nila na kung magsimula pong magkampanya ang Israel na leads, nasabi po ng kanilang Prime Minister na si Benjamin Netanyahu na itayo na natin muli ang Third Temple. So, nagkaroon po ng tinatawag na mga financial na tawag natin doon. Maghihingi ng suporta, yung mga coins na binibili, pag ang bumili noon, ang pera ay mapupunta po sa pondo para sa pagpapatayo ng templo. Noong mga nakaraang taon, 2024, mula 2023 to 2024, ay nagbasta po sila, inanda na po nila, natagpuan na po yung mga ilawan sa templo, ready na po lahat. Pati po yung mga priest ay nakahanda na. Tapos po, noong year 2024, nagdala na po, bumili na po sila ng mga pulang baka na kung saan yun po ang nakalagay sa Bible na ginagamit na panghandog. Bumili po sila sa Canada, sa Amerika, noong mga yun, na mga palahiin na marami upang alagaan na po si Jerusalem. Now, pagkatapos po noon, nanahimik po yun at nawala po yung kampanya yun. Lumitaw po bigla ang Presidente ng Amerika at pinondohan po ang pagpapagawa ng templo. So ngayon, nabunyag po ngayon na ang Third Temple pala ay ginagawa na underground. So magugulat na lang tayo ang templo na inabangan na, kasi alam po nila na talagang tatayo talagang Third Temple, magkakagulatan dahil naka-underground ang templo. Dilitaw na lang siyang bigla ang ilalim ni Yarina. So kaya pala si Netanyahu ay meron po siyang post na nagsasabing Third Temple pero nasa tunnel. So ito man po totoo, ang Third Temple, ang sign of the times ng Panginoon ay muling babalik. Kasi po, pag tinayo po yun, yung po ang uupuan ng Antikristo na kung saan hinihintay ng iba na Misaya, ang Antichrist. Ang ibig sabihin po nun, kailangan tayo mag-prepare. Sa pagbabalik ng Panginoon, ay gusto ko pong malaman ninyo na ito po'y para lamang sa mga handa sa Panginoon. So kaya maraming binitawan si Lord na talata, mga salita niya kung paano po tayo mag-prepare. At ang tamang preparation sa pagbabalik ng Panginoon ay walang iba na parang mamaya darating na siya. Yun daw po ang tamang preparasyon. Amen po ba? Hindi kayo po ba handa po ba kayo sa pagbabalik ng Panginoon? Nasabi ng Bible, ang second coming ni Lord ay parang pagdating ng magnanakaw. Nabasa niyo na po yun. Sa Matthew 24, sinabi niya po yun na ang pagdating ng Panginoon ay tulad ng pagdatal ng mga anak na babae o kaya ng isang magnanakaw. Bakit ito pinanitulan? Sapagkat walang nakakaalam. Di po ba ang magnanakaw, hindi naman po nagsasabi kung kailan siya magnanakaw sa bahay mo? Kundi tumitsyempo siya na kung saan ikaw ay mawaglit. Kaya po, ang sabi naman ng 1 Thessalonians, kapag isinisigaw at kinakampanya sa buong mundo ang kapayapaan, ang kapamakan ay biglang darating. So nakita po ninyo ngayon ang ginagawa po ng Amerika, si Presidente Trump,
Isa po siyang Zionist. Ang reliyon po niya ay reliyon ng mga Hudyo na tinatawag na Zionist, Judaism. Siya po ay pinupursige po niya ang mga lumalaban, ginigera niya, dinidigma, pinususuko. Tapos magdideclare ng kapayapaan, magkakaroon ng treaty na sama-sama tayo. Ang Arab country na pag-isa na po niya, nagkaroon na po ng kasunduan, ng peace. Ang Syria at ang iba pang bansa, nagkaroon na, pumayag na sila. So, ibig sabihin, nagkakaroon na ng tinatawag na world peace na tinatawag at pag nangyari na po yan, biglang darating ang kabamakan. So ito pong mga bagay na ito ay nagbabadya na ang mga mananampalataya dapat alam ito. Kaya po, ito pong darating na mga buwan, iisa-isayin po natin sa isang buwan ang topic tungkol sa second coming ni Lord at ano yung mga palatandaan at ano ang mga sinabi ng mula ng Biblia tungkol sa mga ganap para po tayo, aware tayo kung ano ang nangyari. At sa gayon, mangyari sa atin ang kahandaan na anytime bumalik ang Panginoon, ready po tayo. Amen po ba? Okay, so ngayon, habang naghihintay tayo sa Panginoon, tayo ngayon ay mag-aaral ng salita ng Diyos na paghahanda. At ang pag-aaral po natin ngayon ay, pag-usapan po natin ngayon kung paano po tayo mag-harvest ng kaluluwa kasama po sa gusto ng Panginoon na mangyari sa huling panahon na ito. Okay, punta po tayo sa Bible at tayo po ay manalangin. Ang Father, pagpalain niyo po ang iyong mga salita ngayong umaga at ito po ay mag-iwan po sa amin ng bakas, tatag at kita po pa kami po ay maging mabuting, maging maayos na soil ng iyong salita, maging matabang lupa, bunga ng 30 po, 6 na po at 100. Pagpalain niyo po ang bawat isa amin sa ngalan ni Jesus. Amen. Excited po ba kayo, mga kapatid? So, ang pag-usapan natin ngayon, pagmagandang po natin, type of harvest. Pakilagay please. Type of harvest, yung quality ng harvest na sinasabi ng Bible. Binasa kanina ni Angeline, yung Matthew 13, verse 3 to 9, na ang Panginoon gumamit ng parabola o ng parables para mas lalong hagilapin ang tao at unawain kung anong gusto nila na iparating. So, ang message ay klase ng harvest. At ang sabi ng Panginoon, mayroong magsasaka. At sabi ng Panginoon na may dalang binhi. At sa kanyang paglalakad papunta sa taniman, may nahulog na mga binhi sa daan. At sabi nito, at nung mahulog, hindi talaga nakatanim, nahulog lang. At pagkatapos, anong sabi? Iyon po ay tinunta ng ibon at tinuka. At meron naman pong natanim sa batuhan. Manipis lang ang lupa, palibas ay manipis ang lupa, madaling tumubo, pero nang uminit, ang sabi po doon, ito ay namatay, nalanta. At meron namang nasik sa mga dawagan, sa matinikan. At pagtubo ng dinhi, dumago ang mga tinik, ang mga waves, sabi po doon, at na-choke up na sakal yung binhi, kaya hindi lumago. At mayroon naman natanim sa matabang lupa, at ang sabi din tumubo, lumago, at sabi nagkaroon ng bunga ng 3 po, 6 na po, at 100. Meaning to say, sinasabi ni Lord, kapag daw po ang isang binhi ay natanim sa matabang lupa, ang sabi po, ito po ay nagbubunga ng minsan 3 po, 6 na po, at minsan nakaka 100 po sa 100. So yun po yung capacity ng Word of God na natanim sa isang tao. So ibig sabihin, ang isang tao, sabi mo sa katabi mo, tao, tayo. Ikaw ay, pwede ka, kung ikaw magiging matabang lupa, pwede ka magbunga ng 30 kaluluwa, 60 kaluluwa, 100 kaluluwa. Pag natanim ka sa yung salita na Diyos sa tanim sa atin bilang matabang lupa tayo. Okay, tingnan po ninyo, sabi po dito, ang sinabi po dyan, sabi po ng Panginoon, lesson ang ginamit po natin dyan ay NIV version. Ang ginamit po dyan yung farmer. Yung pong nahulog sa daan na binhi, footpath, kaya tinatawag footpath, daanan po yun, at yung isa sa manipis na lupa na natanim sa batuan, swallow, at yung sa tinikan, among thorns, at yung isa sa fertile. Sa verse 9, kung titignan po niyo sa verse 9, pagkatapos sabihin ni Lord ang talingangang ito,
And then sabi ni Lord ay, anyone with ears to hear should listen and understand. Sa Tagalog, ang sabi po niya, kayong mga nakikinig, dapat niyo itong pag-isipan. Ang sabi, pag-isipan natin ang sinabi ni Lord. So ngayon, ang topic po natin, type of harvest. Sabihin natin sabay, type of harvest. Uri ng harvest o uri ng ani. Yung apat na uri ng harvest, pakita mo saan, please. Yan. Makikita po niyo dyan yung footpaths o yung sa daanan, yan po yung uri na mini na nalaglag sa batuhan. Yan po ay sumisimbolo sa pusong o hard na heart. Ibig sabihin, matigas na puso. Ibig sabihin, hindi niya kayang i-digest ang Word of God. Hindi niya ma-digest. May mga taong ganyan na nasikat sila. Kasi lalo ngayon, maraming nagpipreach sa kalsada. Yung mga kaibigan kong pastor, si Pastor Noel at ang kanyang mga kasamahan, street preaching. Yan halin tulad po yung doon na sila nagtatanim sa daanan, yung mga taong ganon. Mahirap din pala ito kasi parang sasayang. Makikita po nyo, yung taong nataniman na tumutukoy sa taong parang nasa daanan lang, hindi sinasadya na nataniman. Di po ba? Meron nagtuturo tayo sa preaching sa patay, nandoon sa hindi sinasadya na taniman. So makikita natin, sabi dyan, matigas ang puso. Hindi niya ma-digest. Kaya sabi niya dyan, ang sabi din sa Bible ni Lord, ng Panginoong Jesus, inuha ng ibon, tinukak at nabala. Bakit? Hindi maka-penetrate yung Word of God. Hindi niya ma-digest. Kumbaga sa pagkain, hindi siya matunawan yung pagkain yun. Hindi niya makuha yung sustansya. So makikita po ninyo ngayon, pati yung sarili natin, makikita natin dito, anong klaseng harvest tayo ni Lord. Paano tayo na-harvest? Anong klase tayo sa type ng harvest? Kasi meron itong 4 type of harvest. Pangalawa, itong binhi na natanim sa rocky soil, sa mabato. Sabi nga dito po, ito po yung mga taong walang ugat, walang pundasyon, wala nang kahit anong pilitin, wala nang may produkto kasi batuhan eh. Hard rocks, ibig sabihin, yung roots, hindi makapagugat. Kumbaga ito yung mga taong lurum. Walang puwang, walang pitak sa kanilang puso ang salita ng Diyos. Madaling tumanggap, ito'y tumanggap eh. Tinanggap si Kristo as Lord and Savior. Sanding tumubo, pero dahil sa walang pundasyon, wala po siyang roots. Sabay-sabay roots. Madali po siyang malanta, madaling mamatay. Bakit? Walang roots, walang puwang ang salita ng Diyos sa kanilang puso. Tingnan natin ang sarili natin dyan. Ang pangatlong type ng harvest ay yung mga binhing nalaglag o natanim sa matinik o sa dawagan. Ang sabi po dyan, na-choke out ang pananampalataya, nasakal. At ang sabi po dyan, okay, yung God's Word, sabi po dyan, crowded sa kanilang puso. Pag sinabi natin crowded, marami pong mga, ibig sabihin ito, hindi niya priority sundin ang salita ng Diyos. Siya may pananampalataya, pero hindi po niya priority yung sinasabi ng Panginoon. Meron ganyan ang Christian. Aatin sa church, walang commitment, pakikinig, tatango, mag-aamin, pero hindi niya willing, hindi siya handang gawin. Sabi nga po sa Facebook, pero nakita doon na, minsan, isisend ko sa inyo yun, na I believe God, doon sa daan, na isang daan, marami naniniwala sa Diyos. Itong daan ito, sabi dito, ito naniniwala sa Diyos, ito naman, sumusunod sa salita ng Diyos. Pumunti lang. Maraming naniniwala sa Diyos, pero pumunti lamang ang nakikinig at sumusunod sa Diyos, sa salita ng Diyos. Parang sinasabi ng Panginoon na ito yung mga taong, sabi niya, Panginoon, sinasabi ko sa iyo, sabi sa Lucas, na
Sino ang hindi lahat na nagsasabi sa aking Panginoon, Panginoon ay papasok sa langit. Kundi yun lamang mga tumutupad sa kalooban ng Amang nasa langit. So napansin po ba ninyo, many are believe sa Diyos, but ang issue ay yung obedience. Ito yun, yung na-choke up, then crowded. Ibig sabihin, hindi priority ang salita ng Diyos sa kanilang buhay. Dito sa end time na panahon, hindi ito magtatagal. Kung yung naunang harvest ay hindi umubra, yung second harvest ay hindi umubra, lalong hindi umubra itong third harvest. At ang umubra lang itong pang-apat na harvest, na huling harvest. Ito yung pong seed na nahulog sa tabang lupa o fertile, ang sabi po dito. At ang sabi po dito, soft heart. Sabi soft heart. Malambot ang puso, hindi matigas. Kaya nga po pagka tayo mananalangin sa tao, tataliman natin salita ng Diyos, dapat ang prayer natin na Lord, palambutin po niyo ang kanyang kalooban. Palambutin po niyo ang kanyang puso upang handang mapagtamnan ng iyong mga salita upang siya'y lumago, pagkaroon ng bunga, pagbalik mo, magsulit ng magandang pagsusulit. So ito yung soft heart, ang salita ng Diyos, nagkaroon ng ugat sa kanilang buhay. Nagkaroon sila ng pundasyon. Kaya, hindi may tatanggi, magbubunga po siya ng 30, 20, at 100. Yan po ang kapasidad ng isang disciple ni Lord pag tayo ay matabang lupa. Now, tingnan natin mabuti ang ating sarili sa 4 na harvest na ito. Dito sa 4 type of harvest. Next, pakita mo, sister. Yung 4 type of harvest, yung footpath, sila yung naapak-apakan. Siyempre, daanan, destroy. Napak-apakan, destroy. Masisira lang. Itong swallow, dahil walang ugat, withered. Tuyo. Wala na. Lantak. Yung among the thorns, sila po yung namumuhay, lumalakad, sabi niya, walk, die. So, ibig sabihin, ito yung mga patay sa spiritual. May pananampalataya, pero hindi makakilos. Sakal. At yung pong pangapat, ito po yung ready. So, yung fertile, yung po yung ready, yung pong fruitful. Babasahin ko po yung mga pinasulat ko dyan. Harvest events. Kailangan po natin matuto ngayong magtingin ng, tayo, as a local church. Tingnan natin mabuti ngayon ang ating mga sarili. Ginawa ko po ito ngayon para tayong lahat ay maging aware as a church, kung ano ang ating, as a local church, kung anong gagawin natin pag tayo po ay mag-harvest. So dyan sa 4 na harvest, sa uri ng harvest na yan, kaya lubinawa ng Diyos na makita natin ang ating sarili. Di ba kaya mayroong mga nalalamig, mayroong mga tumitigil, mayroong mga ganon-ganon. Nandyan lang po yan sa 4 na uri ng harvest na tulukoy ng Panginoon. Ang galing ni Jesus Christ. Ang galing ng Panginoon para ipaliwanag. At ang panalangin natin, tayo ay maging matabang lupa, maging matabang tao na pagtataniman ng salita ng Diyos. Para po tayo magbunga. Tingnan po ninyo, sabi niya, creating opportunities outside of a traditional church or Sunday service for people to enter the church or church doors as strategic ways to draw people in. Sabi po dito, gumawa daw po tayo ng mga opportunities, ng mga pagkakataon labas sa ating traditional na panlingguang pagsampa o service, na ang tao makapasok sa pintuan ng Iglesia ng Panginoon bilang isang estratehiyang pamamaraan para ang tao makapasok. Maging mananampalataya, maging isang alagad. So we need daw create strategic ways paano natin, gumawa daw po tayo ng mga estratehiya bilang isang lokal na iglesia o bilang isang kabahagi ng iglesia nito, paano natin madadala sa Panginoon ang tao para makakilala. So tayo daw po ang mag-create ng strategy. Sino po strategy? Pag-isipan daw natin, kaya nga sabi ni Jesus Christ,
yung nakikinig, ang sabi niya sa verse 9, kailangan ninyo itong pag-isipan. Amen. So sabi po dyan, yung harvest event, next, sabi po dyan, natulad sa amin, equippers, yan, prayer and fasting, o prayer blessings, vision casting, quarterly events. So yung type, personal, mayroong personal, mayroong group, mayroong congregation, na klase ng harvest. Yung harvest, mayroong pang personal. Sabi personal. Alam ba, kung personal ko, mayroon akong personal na sinisiran, one-on-one. Ang tawag natin doon, one-on-one discipleship, one-on-one, personal. Mayroon namang group. Kung tawagin natin doon, Bible study, ano ba ito? Cell group, core group, basta group. Ginagawa nating harvest. Katulad ng sa patay, maraming tao. Klase din po ng harvest event nyo. And then katulad ng congregation, tulad nito, ang kongregasyon ay gagawa tayo ng tinatawag na mamamahayag. Sabihin, magkaroon tayo ng evangelism activities, lahat ng tinatawag na miyembro o mga alagad ng iglesia ay i-invite ng mga bago upang makapakinig. Ang tawag po natin doon, congregational event. O, ang event natin, personal, group, congregational. Kung gagawin po natin strategic ang ating buhay sa pag-harvest ng kaluluwa at i-divert natin yung mga event ng buhay natin para mag-harvest ng kaluluwa, pwede. Mas magagamit tayo ng Panginoon doon. Pwede natin gamitin yung mga dibu, birthday, Thanksgiving. O kaya, wala lang. Kami, sa Maliti, kaya dumami mga kabataan sa Maliti kasi mayroon kami mga event na wala lang. Anong ibig sabihin ng wala lang? Bibili kami ng mga tuhog-tuhog, isang buhat doon sa palengke. Tapos, gagaling sa church, yung mga kabataan, may assignment, iba yung tumutug, iba yung nagsakutsa, iba yung nagtitimpla. Pagkatapos, mag-barbecue, tapos wala lang, sharing lang. Lumako kami ng ganun-ganun lang, lumami kami. Dahil meron kaming event, meron kaming harvest event na kung tawagin namin, wala lang. Ano bang meron? Wala lang. Bating lang. At nakita ko, mas effective pa ang ganitong mga type of events. Andiyan po ba kayo? Ang alam lang natin minsan ang magdala ng kaluluwa, convention, anniversary, Thanksgiving, evangelism. Itong tatlong ito, yung personal, group, congregational o congregation, ay mga klaseng pwedeng gamitin na uri ng harvest. At maganda dito, makita natin, tayo muna, and then sila. At dito, maganda nagkaroon tayo ng theology ng 4 na klase ng harvest na tinuro ni Jesus Christ para ma-identify din natin ang ating sarili, saan tayo doon. Amen. Tingnan po nyo, yung local church, ano ba? Prayer blessing. Di ba? Sa amin sa Equiper, meron kaming tinatawag na prayer blessing, vision casting, quarterly events. Meron kami yan. Sa pang-personal, mayroon tinatawag na personal, group, at congregation. Sa local church, mayroong prayer blessing, network events. Pwede tayo dito gumawa ng quarterly events. Ang event po natin sa church na to, anniversary. Tapos, year-end celebration pang December. Year-end natin, pinaplan natin yung year natin na maging masaya, mas maraming blessings, at mas, tawag dito, mas meaningful yung ating pong year-end event. Pagkatapos natin po natin ng family day. Sino pong ready po doon? Family day. So yung family day, yung tinatawag na wala lang. Ano meron sa inyo? Family day namin. Pag family day, hindi masyadong spiritual. Buron, ano yun? Enjoyment, parang punta ng lagon, ligo-ligo tayo, grupo-grupo tayo doon. Tapos, yung pinaka-common, kainan. Ano ba? Yun. Mag-down ng maraming pagkain, mag-imbita. Pagkatapos doon, pwede yung may alam, mag-share doon sa iba, evangelize yung isa, gano'n lang po yun. Tapos pwede magkaroon ng team building, katulad ng ginagawa ng Zion Church. Pura ang kanilang tinatawag na ay, ang kanilang church, pagka family day, ginagawa po nilang team building, parang kumpanya. Gawin ng team building, parang mayroong gagawin sila, sana ginagawa. So, kailangan purposeful ang tinatawag. So, yun po ang tinatawag na events. Sabi ngayon, ang challenge sa atin, sabi niya, what harvest event have proven effective for your local church o local ministry? Sabi niya, what type of harvester do you have?
for the faith, 3 months. Sabi niya ganon, na-challenge ko ngayon, nung kinukuha ko po ito at inaaral ko, nasabi ko dito, anong klaseng events ang proven na epektibo sa atin? Diyan kailangan na po natin isipin ngayon. Hindi lang pastor mag-iisip. Tayo lahat na mag-iisip, bawat isa natin mag-isip, ano yung epektibong pwede natin gawin na event na makapag-harvest ng kaluluwa. Amen. Andiyan po ba kayo mga kapatid? Sana po nauunawa niyo ito. Babalik ng Panginoon, wala pa tayo halos nagagawa. Mabagal ang ating pag-usap. Ngayon, kung matututo tayong gumawa ng event para sa Panginoon, ano ba event? Mga pwedeng mangyari. Tingnan po ninyo, next, pakita ko po sa inyo para mabilis. Nakita po ba niyo yung mangga? Mula sa buto, itinanim, nagkaroon ng ugat at nag-iisang puno. Yan paglayunin. So, sabi ng Panginoon sa 1 chapter 15 verse 16, ang sabi ng Panginoon, you have not chosen me, but I have chosen you, and I have appointed you in place and purposely implanted, sabi niya, so that you will go and bear fruit and keep on bearing, and that your fruit will remain and be lasting, so that whatever you ask of the Father in my name, as my representative, He may give you to you. So makita po niya sa Tagalog, hindi kayo ang pumili sa akin, sabi ng Panginoon. Ako ang pumili sa inyo upang kayo ay matanim, sabi po dyan, at kayong lahat ay magsipag bunga. So ngayon, ang sabi niya, ano man ang hiningi ninyo, sabi niya, magsipag bunga at manatili ang inyong bunga. Pinakalagay dito, that your fruit will remain and be lasting. At ang inyong bunga manatili hanggang sa huling araw, sabi po dito. So that, ano man ang hiningi ninyo sa Ama, sa aking pangalan bilang representative, ikaw yun at ako. Ang sabi po dito ay ipagkaloob sa inyo. Yan, maganda naman ang prayer dito. Pag pinilit, ang sabi yan, ang Diyos ang pumili sa atin upang tayo ay mamunga. At ang ating bunga ay manatili at sabi nga dito, mag-lasting. Diyan po kayo mga kapatid. Yung po ang plano ng Panginoon sa atin, ang nais ng Diyos, na yung ating mga bunga hindi mawala. Kaya sabi ng Bible, yung nakikinig, pag-isipan itong mabuti. Hindi lang tayo nag-uusap tungkol sa pagtatanim. Amen? Hindi lang tayo nag-uusap tungkol sa pag-harvest. Ang tinutukoy po dito ay paano mapanatili yung bunga at mag-last, sabi po doon. So next, tingnan po nyo. Kung pinili tayo ng Panginoon, ang sabi po ni Apostol Juan sa kanyang mga sulat, sabi niya, I am writing to you who are God's children. Napansin po ba yung salitang children? Because your sin have been forgiven through Jesus I am writing to you who are mature in faith because you know Christ who existed from the beginning. I am writing to you who are young in the faith because you have won your battle with the evil one. Sabi ng Tagalog, sinusulatan ko kayong mga anak, children. Sabi na sabay-sabay, children. Sinusulatan ko kayo, sabi niya, kayong mga mature, yung lumalago na. Sinusulatan ko kayo, kayong mga kabataan sa pananampalataya. So napapansin po ninyo na mayroong mga stages ang pananampalataya. Pakita mo nga ro saan yung sunod. Napansin niyo po ba dyan? Mula sa pagiging bata, si Prince, nung kinuha namin, 4 years old. Ngayon, hindi na siya 4 years old. Lumalag. Nag-kinder sa amin, grade 1, grade 3. Sabihin, 3 years na. Sabihin, nagmamature na siya. Natututo na, marunong na siya magbasa ng kaunti-unti, marunong na magsulat. At mayroon ng fighting spirit. Sabihin, lumalago na siya. Pag mayroong assignment, sabi ko, dami pa naman ito. Ang sagot niya ay, mayroong fighting spirit. Kaya ko yan. Kaya ko yan. Nakakaya niya kasi mayroon na siyang fighting spirit. So, natutuwa ako dahil marunong na siyang basa. Pag marunong na siya magsulat, magbasa ng pag-itindi, tuturuan ko na siya mag-devotion. That's the time na mag-i-start na yung pagtatanim sa kanya. Okay, makikita po ninyo, mayroong ganyan. Wala naman dito na natin
manatiling sanggol, amen? So sa harvest, maunawaan daw po natin ang pag-harvest, maunawaan natin kung ano gagawin. So tingnan po niyo yung gagawin po natin sa church natin, yung ginagawa natin sa church next. Meron po tayong tinatawag na life, mula sa pagkabata hanggang sa pagtanda. Yan ang, kung nakapansin po niya, yung mga datihan, pinadaan ko po yung iba dyan, at dito dadaan sa proseso. Dito. Dahil nag-uusap po tayo ng harvest na matino. Ayaw natin nung nawawala. Ang gusto natin ay yung kung anong gusto ng Lord na mabunga at mananatili ang bunga. So natin dyan, yung life, yung L, yan ang lead back to purpose. Babalik natin yung tao sa purpose ni Lord. Engage. Yung pagka-catch, yan natin isi-share yung love ni Lord. Yung I, intentional discipleship. Doon na po yung ginagawa po natin ngayon. Educate, preserve. Kung tawagin po namin metanoia, kung tinatawag natin encounters, kadadaloy po doon. Disciple intentional. Sino sabihin intentional? Yung egg forming Christ culture. Yun na po yung tinatawag nating EID, intentional and equippers intentional discipleship na ang iba ay nakapag first session na, ang iba. Ang iba ay mamaya si Marlene sa kasi Bobby, magka-under po lang first session katapos ng ang tawag natin na assessment. So makikita po ninyo, ipo-form siya sa kultura ng Panginoon. I-establish, i-prepare, i-train. Tapos po yung letter E, yung po yung equipping, leadership. Yan po yung empowering, lunch. Magla-lunch po tayo ng ministry. So pag lahat po tayo nakadaan dyan, ready na po tayo mag-lunch ng mga outreaches. Amen. Are you ready? Hindi po natin magagawa yung ang ating local church ay hindi na po form sa ganyan. Pag na-form tayo lahat sa life, yan, pakikita mo nga sa inyong kasunod, yung ating environment for growth. Ayan, nababasa po ba ninyo? Ang ating environment for growth ay yung life groups, life celebration, life trainings, life support teams, life discipleship. Yung ating pong life groups, sinisimulan na po natin, mamaya meron tayong tinatawag na, ang tawag yan, yung learnings. Meron tayong group learnings. Ayan, kasama po yung tinatawag nating life groups. Nag-sharing ng inyong natutunan, yung buhay-buhay. Yun ang tamang chismis natin ngayon. Real talk. Amen? So mamaya, meron tayong natutunan sa sharing. Ano po? Yung life celebration. Life celebration like this. Yung lingguhang pagsamba. Convention, events. Halimbawa, tulad ng pinunta namin na John, yung sa G12 ng pangmaramihan na napakarami pala mga lagat sa Pilipinas. Milyones. Sa Cuneta, sa Luneta, dami namin. Pag sumigaw ang tao, talagang grabe. Nakakatuwa. Yung tinatawag na life celebration. Yan po yung environment natin sa paglago. Kailangan natin ang pagdalo ng linggo, ng araw ng pagsamba. Nakalagay po sa Bible yan na huwag kaligtaan. So yung life groups, mga tinakdang mga grupo na kung saan nagtitipon para pag-usapan yung mga bagay na nakakatulong sa kanilang paglago. And then life trainings. Matulad, convention, seminar, meron ako pa atin yung siyam. Depende kung kano kaya kasi mag-iipon na po tayo hanggang focus. Ang pinapanalangin natin yung may ipon ay nasa, dahil ang bayad po sa bawat isang tao ay 3,600. Wow! Kaya mag-iipon po tayo ng 40,000 para sa 10 tao. Para maka-attend. Amen? Palabangan natin ng Panginoon. So, meron pong life training. Iwan sa paatinin natin para mag-upgrade. Makita niya ang kanyang mag-upgrade ko siya. Kahit nga mga sundalo, nag-urtisi yan. Nagdadagdag po sila. Nag-training. Iba, sundalo na pilit-pilit pa nilang mag-scout ranger. Tapos, pumapasok pa ng mas mataas pa na training. Kasi life trainings po yan. So sa atin, ang tawag po natin life trainings po yan. Kung ano man ang kinatatayo natin, si John, sa drums, mayroong nag-conduct ng training, atin siya. Kasi life trainings yun. Para sa improvement ng kanyang pagtugtog sa Lord. Para yung nakikinig sa kanya, mas lalong mag-bless. Amen po ba? Yung nagigitara,
Sabi ito, walang nagagamit ito. So magkasabi ako, mag-training ako mag-piano para mayroong magamit sa Panginoon. Life trainings po yung tawag natin yan. Yung tawagan natin yan, ang tawag yan ay ano, yung pinag-graduate po sa gitara. Mga short-term na pag-aaral sa musika. Hindi naman konservatibo, pero may sila para lang magamit ng Panginoon. Tawag natin life trainings. Meron po tayong life support teams. Ito yung mga tulad ng mga babae na panahon ni Jesus Christ. Yung mga babae na sumuporta sa ministry ng Panginoon, sila po yun. Sa chapter 8 ng Lucas, mababasa po niyo yung asawa ni Kusa, mga babae na mga may kaya, na sila po yung mga mananampalataya na willing silang yung kanilang kabuhayan, yung kanilang pera ba ay paggamit sa pagsuporta sa gawain ng Panginoon. Kasabi, sila yung nagsupply sa mga pangangailangan ng Panginoon sa Kristo at ng mga alagad sa pangangaral ng salita ng Diyos. Ang tawag doon, life support teams. Kaya nandito sa church natin, yung iba, pinagninegosyo po natin, itinuturo natin yung pagninegosyo na tinuturo ng Bible. Para kung tayo mga negosyante rin, kaya natin suportahan ang gawain ng Panginoon sa paglago. Amen po ba? Hindi natin ito ituro. Hindi natin pwedeng sabihin na ganito lang. Ang tawag po natin yan, life support teams. May mga teams tayong sumusuport para po sa paglago ng Iglesia ng Panginoon at ng bawat isa sa atin. Meron po tayong tinatawag na life discipleship. Ibig sabihin, meron tayong stages na dadaanan na makikita ng bawat isa nasa na ba ako. Amen. Pero ang tawag natin doon, yung mga dumaan, anong tawag natin? Process. Sabay, process. Dumadaan tayo ng process. Hindi, walang lumalaktaw. Dinadaanan po natin yung mga, kung hagdanan yan, kung ladder yan, meron tayong dinadaanan, inaapakang hagdan, paakyat. Ang tawag po dyan ng Bible, process. Okay. So makikita po ninyo, kailangan maunawaan natin ito, yung environment ng paglago natin para magkaroon ng harvest. Bago dumating ang Panginoon, mabago tayo, meron tayong pagsusulit. Tingnan po nyo next. Sabi niya, yung discipleship is not just about connecting. It's about growing. Ang discipleship, hindi lang ito yung lagi tayong connected sa isa't isa. Ito ay tungkol sa paglago. Community is about growing all together. Discipleship is about growing up together. Ibig sabihin, ang discipleship, ang tungkol sa discipleship ay paglago na sama-sama. Walang maiiwan. Kaya nga po maganda ang nakaprocess. Kasi para pareho po ang pagkagawa sa atin. Para tayong clone. Alam mo yung cloning? Kasi nakakalam ng cloning. Di ba, pero ngayon yung cloning, lalo na Israel, magaling sa cloning. Kino-clone po nila yung kambing. Pag na-clone po yung kambing, para pareho po lumalabas. Magkakamukha. Ang Jesus Lord Church magaling sa cloning. Kaya lumaki sila ng ganong karami. Na-clone po nila. Tapos yung mga pastor ni E.D. Villanueva, ni Bishop, ni Brother E.D., kung magsalita, parang si Brother E.D. rin. Napansin nyo ba, mag-invite tayo ng nakaniga ng isang pastor ng GIL. Marami na ako napakinggan pastor ng GIL, na disciple ni Brother E.D. Pag nagsalita, parang si Brother E.D. rin. Kaya kahit saan na pumunta, kung pastor ng GIL, parang mo rin napakinggan si Brother E.D. Kasi yung disciple niya, isang proseso lang ang dinaanan. Yung process ni Brother E.D. Paalala po ninyo yung Jesus Reign. Yung pastor ng Jesus Reign, ang nag-disciple po doon si Brother E.D. Tapos, tinawag ni Lord na magtayo ng malaking simbahan, kaya nagpaalam ni Brother E.D. na payagan siyang magtayo ng church ng isang kongregasyon din. Binasbasan ni Brother E.D. Lumaki din ngayon ng Jesus Reign. Nakakalaki din sa buong Pilipinas. Kulang-kulang ng milyones. Pag nagsalita yung pastor ngayon, yung mga pastor niya din sa Jesus Reign, parang yun din. Why? Anong meron sila? Process. Sila good process.
hindi labo-labo ang kanilang turo. Mayroon silang discipleship o mayroon silang life discipleship. Mayroon po silang pinagdadaanang process na para-pareho pinagdadaanan. So kaya ngayong process na ginagawa ko po ngayon, kung anong dinaanan ng iba, yun din ang dadaanan ng iba, mapadati man o bago. Andyan po ba kayo mga kapatid? Para-pareho po ang pagdadaanan natin. Kaya kung lumaan po kayo ng intentional discipleship para po kayo ma-disciple, yung mga bago, yun din ang dadaanan nila. At kapag hindi lumago at hindi nagpatuloy, babalikan lang po nila yung process na yun para i-review. Babalik, kaya nga mayroon pong assessment. Tatanungin sila kung ano nang nagawa nila doon, ano nang i-apply nila doon. So, ang discipleship, it's all about growing. Discipleship is about growing up together. So next, discipleship doesn't mean you believe in Jesus. Discipleship means you are completely and wholeheartedly surrendered to Him. So ang discipleship, hindi nangangulugang naniniwala ka sa Panginoon. Ang discipleship ay nangangulugang ikay nag-surrender na ng iyong buhay sa Panginoon. Tulad na nabanggit ko kanina, sinabi sa Facebook na nakita ko na may dalawang daan, ito daw naniniwala sa Diyos, ito naman sumusunod sa salita ng Diyos. Pupunti lang sumusunod sa salita ng Diyos. Marami naniniwala. So discipleship is not about believing in Jesus. Discipleship, it's all about completely and wholeheartedly surrender to Him. Ito daw po yun, yung mga nagsuko talaga ng buhay sa Panginoon. Next. So discipleship doesn't mean you go to church. It means you live as a church every day. So hindi nangangulugan doon na ikaw ay nagpupunta sa simbahan, mag-isip pa. Ito daw po yung nangangulugan na ikaw ay nabubuhay bilang kabahagi ng iglesia, araw-araw. Kaya nung nakarang linggo, ang tanong sa atin sa preaching, sa wisdom ni Lord, ano ang bahagi mo sa katawan ng Panginoon? Ano ka sa katawan ng Diyos? Kung sabi ng Panginoon, inalintulad niya ang katawan ni Kristo sa katawan ng tao, di ba napakaraming cells, million of parts ng katawan natin ang nagpapangsyon? Amen po ba? Halimbawa, nagpapangsyon po ba ang ating mga mata? Pag hindi nagpangsyon yan, lumalabo na. Di ba ako, may salamin na kami ni Christian, matataas ng mga grado. Ibig sabihin, may mga parte sa mata namin, mahina na ang function. Si Sterling, si Jane. So, ibig sabihin, katibayan na sa katawan nila natin, mayroong mga humina na ang function. So, ang kailangan natin mag-function sa katawan ng Panginoon bilang bahagi. Kasi, gaya ng sabi ko na nakaraan, kapag bahagi tayo ng katawan at hindi tayo nag-function, mahihirapan ang katawan. At yung hindi nagpapangsyon, ano mangyayari sa kanila? Hindi sila makakatulong, sila magiging pabigat. So sabi ng Ephesian, kung ang simbahan, ang church ni Lord, ang katawan ng Diyos, ang dito sa lupa, ay magkakaisa, tutulong-tulong, alam nila ang kanilang kukunin, ang kanilang pangsyon sa katawan ng Panginoon, ang katawan ay lalago, sabi ni Lord, lalakas, at maraming magagawa. Kung nabasa na po natin sa aklat ng Ephesians. So the body of Christ, ang sabi niya, magiging strong, forcefully, madaling gumawa ng mga bagay-bagay. Kasi ang church ay malago. So ang church, makita po natin, kaya pinag-usapan po natin yung type of harvest, yung quality, para makita natin ang ating sarili kung paano tayo magiging quality disciples. At para magkaroon tayo ng quality and quantity, meron tayong life discipleship. At ang tawag natin doon ay process. Meron tayong same process. So makikita po natin, kaya dapat po tayo ay dumaan ng proseso ng harvest. At kung tayo po doon sa apat na harvest, tulad ng mga kapatid natin na mga mauna pa sa akin tumigil, kasi maaaring sila doon, nandun sila sa nataniman sila sa daanan o kaya sa batuhan. Mga sandaling tumigil, may 1 year lang, 2 years, 1 nga lang iba.
after ng baptism, 3 months lang, tigil na. So, wala, tuloy agad. Ang iba naman, tumagal-tagal din. Pero sabi ko, wala choke up, wala wala. Masakal, ang dami naging priority sa kanilang buhay, hindi nila naging priority ang Panginoon. Sana, magdito tayo sa matabang lupa, ready sa binhi ng salvation, ng kaligtasan. Sa gayon, ang sabi dito, tayo ay lumago, pagbunga, at ang bunga hindi mo itatanggi kasi pag tayo lumaki at lumubo, lalaki po talaga at sa ayat sa gusto natin, magbubunga po tayo. At ang capacity ng bawat isa atin magbunga, pinakamababa ang 3 po na bunga. Amen po ba? Yung ang kaibigan ni Umpong na direktor ng pelikula bago namatay, 600 mahigit ang kaluluwa na disciple bago siya namatay. Nakakatuwa. Nung sa lamay sa patay, dumating lahat ang mga taong binigyan ng Diyos ng kaligtasan sa lamay ng kanilang mentor na ginamit siya mismo. Kasama po doon si Umpong. Ay si Umpong pala nag-share sa doon sa Itatateban. So napansin po ba ninyo? Nag-share si Umpong. Sino po si Umpong? Si Umpong po yung anak ni Dolphy Jr. Anak ni Dolphy na, yun si Dolphy Jr. na nakakilala sa Panginoon sa kulungan. Alam po ba niyo kung sino rin ang ginamit ni Lord? Para makakilala si Umpong sa Diyos? Yung television. Yung television. Nagkataon yung television parang anniversary yata ng Jesus is Lord Church. Nagpiprit si Brother Eddie. Nung magpatanggap, nakinig si Umpong, yung TV maliit ba na, ang tawagin, yung itim na TV na black and white, doon niya napanood si Brother Eddie. At ang sabi niya, sino ka man, nasaan ka man, ano man sitwasyon sa buhay, kung hindi ka maligtas, kung ngayon tatanggapin mo si Jesus, yung puso Panginoon, kung naiintindihan mo, kung hindi kang maging matabang lupa. At sabi niya, hahanguin ka na Diyos sa iyong kalalagayan. Ang sabi niya, parang ako yung kinakausap ni Brother Eddie nung time na yun. Parang yung preaching niya, para sa akin lang, ang sabi niya. Kasi siya ang kinakausap eh. Sa paningin niya. Sabi niya ganoon, tanggapin mo ang Panginoon ngayon, sumunod ka sa panalangin, tinanggap niya ang Panginoon, talagang baha ang lupa sa kanyang kulungan, wala siyang pakialam doon sa mga tumatawa sa kanya, tinanggap niya ang Panginoon. Ang brother, kulungan, inamo siya ng Panginoon, nakalabas po siya. At saan man siya iimbita, testimony pa lang niya, lubog na ang tao sa Panginoon. Lumulod ang tao sa Panginoon, tumatanggap sa Panginoon. Isa po doon, si Tata Evan, na kanyang kaibigan, na direktor ng masamang pelikula, tinanggap ang Panginoon. Bago namatay, nagbunga ng mahigit 600 na kaluluwa. So, tingnan po nyo. Next, last po natin, last. Anong nakikita nyo dyan? Someone needs someone. Someone needs you and me. So, kaya bawal mamatay muna. Amen? Dahil ano? Ang someone, nangangailangan ng someone. Ikaw, nangangailangan ng someone, at someone needs you and me. At ang iba, nangangailangan sa atin. Kailangan nila tayo. So ano mga environment na pwede natin pasukan para tayo lumago? Ano yung mga environment na pwede natin balikan? Pakibalik, Sister Rosa, doon sa environment for growth. Ano yung mga environment na pwede natin pasukan para tayo lumago? Life groups, life celebration, life trainings, life support teams, kung tayo may kaya pinansyal, para kung mayroon kong mga manggagawa, pwede po nyo ibigay yan sa kung saan man sa offering natin. Pwede po sa portion for the priest. Kung kasama kasi disciple at intended ng portion for the priest, you can bring your portion for the priest ayon sa gusto mo, sa pasya ng puso mo. Kung kaya mo ang Project Hagay, gawin po niya kasi Sunday, gapagawa tayo ng malaking campus, malaking bahay sa bahan. Amen po ba? Yan po ang purpose niya. And then kung sa life support teams, at kung pagdating ng araw, kaya mo nang maging kasama ko sa life discipleship process, at ikaw ay meron ka ng mga pinoproseso, mga kaluluwa, yan, kasama ka na yan. So yan ang environment natin para sa paglago. So kung gusto po natin lumago, kailangan pasukin natin ang environment ng paglago. Andiyan po kayo mga kapatid.
Meron tayong kasabihan, kung gusto, sabi nga, kapag pamangkin ko, pulis, kung gusto nyo magpulis, pumasok ka sa environment ng pagpupulis. Kung gusto mo maging isda, magbabad ka sa tubig. Pag-aralan mong hindi huminga sa ilalim. Pag-aralan mong magkaroon ka ng hasang. Amen po ba? Sabi ni Rick Warren, if you want to catch a fish, kung gusto mong humuli ng isda, sabi, you must learn to think like a fish. Sabi, kung gusto mong humuli ng isda, matutunan mag-isip kung paano nag-iisip ang isda. Ano bang iniisip ng isda? Sa kanilang lifestyle, isipin mo raw kung anong gusto nila. Makakahuli ka ng isda. Nakikinig ko pa kayo mga kapatid. Kung gusto mo makahuli ng tao, dali mo sa Panginoon, alamin mo kung anong iniisip ng tao, at siguradong makakahuli ka ng isda. Ibig sabihin, meron tayong gagawing strategy. See the word strategy. At ang strategy po yan ang ating pag-aaralan kung saan tayo magiging epektibo. Basta't mahalaga, nakapasok po tayo sa environment to grow. So, balik po tayo sa ating topic. Ang topic po natin ay type of harvest. Now, what kind of harvest do you want? Sana naunawaan natin tayo, mag-improve tayo doon sa 4 na uri ng harvest. At ang dalangin natin, maging matabang lupa. Yun ang panalangin natin. At pwede natin sabihin si Lord, Lord, narito po ako. Cleanse me. Clean me by the blood of Christ. Sinisin niyo ako sa pamagitan ng buko mo. At gawin po ninyong matabang lupa. Ako. Papasukin ko po ang environment ng paglago. Siyempre po, isa diyan yung ating Sunday service. Aktibo tayo sa Sunday service. Ano ang magagawa ng Sunday service sa paglago? Siyempre, kung active ka sa church service, every Sunday, nagiging mabuti kang pagtuo. Amen? Nakikita ng iba na active ka. So, ibig sabihin, nagiging modelo ka. Eh, kung susulpot lilitaw parang kabuti, maling modelo. Hindi ka magiging example. Paano ka kagayahin ng iyong pamilya kung ikaw na lulubog lilitawin? So, pasukin natin ang tinatawag na environment ng paglago. Modeling ito eh. Sabi nga ng mentor namin, ang paglago, ang pagpapastor ay hindi ito tungkol sa pag-aaral sa Bible School o tungkol sa mga pagtuturo na katulad ng kung paano magaling turo. Ang growth, ang pagdidisciple ay tungkol ito sa modeling. Kung nakikita sa iyo at pinamumuhay mo, yan ay sapat na makakapag-disciple ka. Hindi po ba? So kaya, pagbutiin po natin ang ating devotion. So ngayon, napansin nyo ko yung 4 na uri ng pinagtaniman? Wala pong devotion yun. Yung sa daanan, sa batuhan, sa dawagan, walang devotion yun. Pero maaaring may linggo yun. Kumatin yun. Maaaring sumakanta yun ng awiting pagsampa. Nakita ko sa cellphone sa Facebook, ang lakas magpuri, kung sumayo matitindi. Ginawang halimbawa ng CCF, wala pa doon ang paglago. Sabi ko naman. Hindi sinabing bawal yun. Kasi pagkatapos ng service, nung pagpupuri, nagsimula ng pagsiupo, nung magkasalita na yung pastor, sinimula ng paypayan, umaantok na, at habang nakikinig, muya ng chewing-gum, at pagkatapos ay nung nagsawa na sa chewing-gum, kinuha, pagkatapos ng lingon-lingon, linigit sa ilalim ng upuan. Diba? Tasa ng paglago, sabi niya, walang disiplina. So kaya mga kapatid, tama na magpasok tayo sa environment ng paglago. Dito yan, saan yan? Life discipleship. Sa life discipleship, tuturuan ka ng self-discipline. May disiplina. At alam mo ba niyo ang unang pag-disiplina? Para matuto tayo sa disiplina sa sarili, self-discipline. Simple lang. Ang devotion sa araw at gabi ay simpleng pag-disiplina sa sarili. Amen po ba? So, dinidisiplina mo ang sarili mo sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kasi pag nabasa mo ang salita ng Diyos, tulad ng devotion mo nakaraan, sabi sa Kawikaan,
Yung mga tao, ginagawa nila kung anong gusto nila. Pero pag napahamak, kanina ibabagsak ang sisi? Sa Diyos. Ganyan daw yung mga tao walang disiplina. Gagawa-gawa ng kalokohan at pag nagka-problema, ang Diyos pa ang sisisi. Tingnan nyo, pag wala tayong disiplina, sa pagkain na lang, kung wala tayong disiplina sa pagkain, pag nagkasakit tayo, sino ngayon ang minamadali pa natin na pagalingin tayo? Ha? Si Lord pa. At pag hindi pa tinugunin natin prayer, magtatampo pa. Amen. Pero sino may problema? Kasi hindi natin natutunan yung environment ng paglago. At ang environment yan ay kasama ko sa life discipleship. At doon sa life discipleship, tinuturo ko ang disiplina. Especially ang negosyo. Tapos magkamay na naturuan kayo ng negosyo. Nandang ginagawa ko ninyo. Ngayon, naturuan kayo ng negosyo ng disiplina. O disiplina kayo. Nagkaroon kayo ngayon ng tinatawag na habit. Nagkaroon kayo ng habit. Pagkatapos, nagkaroon kayo ng consistency. Tutuloy-tuloy na ito. Hanggang sa sinabi ninyo ngayon, sabi sa radyo, bisyo na to. Yun ang tamang bisyo. So, congratulations. So, anong gagawin? Sabi mo sa katabi mo, walang mamamatay muna. Okay. O bawal mo nang mamatay. Someone needs someone, and someone needs you in me. Dapat alam po natin yan. Bawal mamatay. Bakit? Someone needs someone. And someone needs you in me. So, bawal mo nang mamatay. Sabi mo sa katabi, bawal ka bang mamatay? Because someone needs someone. Sino ba ang magsishare sa kanila kung tiko ka na? Amen? Sino natutuwa kayo na hindi ka pumamatay? I declare, huwag ka munang mamamatay. Tumagal pa ang buhay mo. Pero kung wala ka nang gagawin, kunin ka na sana ni Lord. Kasi kung ayaw mo na magpagamit kay Lord. So makikita po ninyo, someone needs someone, someone needs you and me. Kaya kinakailangan natin maunawaan ang uri ng harvest. At ang harvest na gusto ni Lord, quality harvest. Amen. So, okay, tayo po tayo. Magpasalamat tayo kay Lord. At pagkatapos